Magpalang araw sa ating lahat ng mga ka-business. Ayan. Dito si ano? Ito. Bruno. Ay. Ay. Labas. Boss. Boss, wala ibig sabihin yung to sa inyo. Boss, wala yan. Ha? Ibig sabihin Ang yun. bango lang talaga. Mabango. Ang sarap amuyin. Ay. Pumapasok sa ilong. Dito na ako. Ay. Ikaw yata yun, boss eh. Ha? Ikaw yata yun. Oo, ako yun. Anong bago? Bango na, gwapo pa. Ay, boss. Boss, ganda ng forma natin Ha? ngayon ah. Ayan na mga ka-business. Outfit check tayo. Hoy! Outfit check. Outfit check. Ayan, outfit check. Hey, grabe yun, boss ah. Hindi kasi ngayon mga ka-business, special day ngayon. Uy. Kasi ngayong araw, ay ito pala sa Ate Vera. Tutupi. Kasi ngayong araw mga ka-business ay ang sunday ko ngayon sa Ate Jal. Kasi ngayon ay aming 10th monthsary. Ngayon, parang ano araw na yun ah. 18 ngayon mga ka-business. Uy! Kaya susurprisahin natin siya. Kasi hindi ko na naiba-vlog yung mga nakaraan na mga monthsary namin. Kasi busy rin. At saka itong 10th monthsary para sa akin ay milestone na rin, di ba? Na gusto ko lang din i-document. No? Sa inyo kung gusto nyo panoorin. Pero ito, gusto ko lang i-document. Ngayon samahan nyo ako mga ka-business. Magsusurprise tayo ngayon. Tingnan natin kung masusurprise siya. Sana masurprise, ano? At ang gagamitin ko ngayon yung sasakyan ni Papa Dins kasi yung kotse ko ay may kailangan palitan na pyesa. At ayoko muna siya ibiyahe. But for safety na rin ng mga ka-business. At paalam na rin naman ako, Paps. Tsaka pinapultang ko yan eh. Ayan na. Ito yung mga ganap dito. Ayan si Papa. Pa! Ayan. Ay, si Kuya Francis. Hello po. Pagkupit ako, tapos may libre pa lang to. Yan o. May masahe? Oo, lang yung gagawin ng leg mo. Masama yung parang di kuya business kaya medyo naayos ko lang yung kita niya. Ayos. Sarap niya na. Dapat tayo, boss. Gwapo-gwapo naman ang anak ko na yan Hindi boss, manunundo lang ako. Manunundo lang ako tapos surprise ko si si Jan. Kasi monthsary namin ngayon. I-anayin ko lang, i-surprise lang ako, unti lang naman. Kasi ngayon 10th monthsary namin. Kaya surprise ko lang siya. Okay. Vlog ko lang. Ha? Bangko na niya. Yung haircut niya. Oo nga no. Oo, diba? Ayos gupit malinis na. Pero puting-puti na yan boss Pero ang ganda ng pagkaputi boss, para kang si Brad Pitt. Pambihirang buhay. So yun na mga ka-business. Kasama mo na. Ako lang pa. Okay, sige. Happy, Mansari. Mansari. Oo. Paalam lang tayo kay mama. Hi Gio. Hello. Sama ka? Hindi ka makakasama Kasi puta akong ASM. Paalam lang tayo kay mama. Ma? Naka-vlog ako. Naka-vlog ako. Hi ma. Bakit? Nagkubulit naman ako sa anak ko. Hindi, sunduin ko lang si Jal. Oo. Kaya wait lang. Papaalam lang ako kasi, susurprise ko sana siya. Bakit? Ano meron? Wala, susurprise ko lang. Papaalam lang ako, alis na ako. Seryoso naman Ba't parang lagi ka kinakabahan? Ano lang ka na ba ng kwarto ko magpakita sa Ang daming mga Kasi papel-papel. naglilipit ako mga papel-papel O sige na, basta mag-ingat ha, uwi agad. Kasi ngayon ay namin. Ilan? 10th monthsary. Oy, 10! Kasi di ba na kayo babi? ang na-vlog ko ay yung first monthsary namin, di ba? Shoutout sa mga nanood doon, umabot ng 30k views yun. Ay, ganon. Sige. Yung kumain kami sa buffet. Oo. Pwede ba may-interview kayo para mag-30? 30k views din. Sige. Happy Mansari sa inyo na. Thank you. Happy Mansari. Thank you Ito po. lang Ilalang natin ito. Sinapay din lang kasi ako. Thank you. Sana tumagal pa kayo ng 10 years pa uli. Siyempre naman. 10 years, Oo. 10 years, 10 months di ba na? Sana tumagal pa kayo ng 10 years, 20 years. Pabuti natin yung 60 years. Yehey! Eto, sasama ko sana tong anak namin.
Kaso hindi ko masasama eh kasi pupunta ako ng SM eh. Ay, iwan naman ng Gio namin na yun, ano? Gusto ko siya isama. Bukas na lang ka mo. Bukas na lang. Sige. Sige, mag-ingat na ka. Alis na ako, ma. Mag-ingat. Ano ka, Alis? Bumalik Gusto na ako. ka. Okay? Sige. Sabi mo kay Jal, happy Apo. anniversary. Thank you po. Ingat Yan ka na na, mga ingat. business. Pinaya na ako. Alright. Sige mga kabis, balikan ko po kayo. Alright. So yun na mga kabis, nandito na ako sa SM Caloocan. Ayan, dito ko bibili yung small gift ko kay Ate Jal. So ayan. Sorry Ate Jal, kailangan ko magsinungaling. Ayun tara mga ka-business, bababa na tayo. Ayan. Ito yung mga bag na mata-mata na talaga. So yun po na mga ka-business, nakabalik na ako sa sasakyan and nabili ko na yung small gift ko kay Ate Jal. Mamaya ko na papakita sa inyo pagka nakita na rin niya. No, ito kasi matagal na niyang minamata-mata dyan sa SM. Papadaan kami. Sabi na, uy gando, gando. Kaso, isa siyang matipid na tao pagdating sa kanyang sarili. Pero pagdating sa kanyang family, sa ibang tao, ano siya, mapagbigay siya mga ka-business. Tsaka sobrang masarap lang sa pakiramdam pagka binibigyan siya kasi kahit sobrang liit na bagay, kahit bigyan mo na siya ng necklace na kahit magkano lang or bracelet, ma-appreciate niya talaga sobra kasi sobrang yung itsura ng mukha niya, sobrang genuine na appreciation. Ganun yung nakikita ko and yun, nakakatuwa na siya bigyan ng regalo. And this time, ayun. Abangan natin magiging reaction niya. Natatawa nga ako doon sa loob kanina kasi nagtitinginan ako ng mga sales lady na bakit ito yung binibili ko pambabae ito. Wala so ayun mga business. Biyahe muna tayo. Ang daan natin ay dito na sa hindi ko alam Lagi ko mag-i-NLEX na lang ako. Ang oras na ba? Mag-alas 4. Ngayon mga ka-business, nandito na ako sa EDSA. Excuse po. Ito na yung Pakubaw ilalim. So ito yung sitwasyon ngayon nung simula yung nagkaroon ng NCAP, yung No Contact Apprehension Policy. Ayan. Itong buong kahabaan ng EDSA pa southbound ba ito? Tawag dito itang Makati. Ayan. Ayan. Lahat sila nakapila. Tayo nakapila, tapos yung mga motor bawal yan sa bike lane. At ayun yung motor doon. Hindi siya tumatapak sa green kasi simula dito hanggang doon sa Pasig, hindi ako nagkakamali, is may bike lane na dyan. At hindi po pwedeng tumapak dyan or mag-drive yung mga motor dyan unless sharing, meron kasi mga bike lane na may arrow sa may logo ng bike and then sa taas nun may arrow, yun pwedeng sharing ang tawag doon. So moving naman, so matakbo tayo ng mga nasa 10 kph lang na mabagal siya. So, sa mga taga dito, shoutout sa inyo dito sa Cubao. Ayan yung New York, sa New York na pala ako ayan yung New York Cubao, dyan kumanan ka dyan. Tapos yan, papasok tayo ng tunnel sa Cubao ilalim. Alright, so yung mga OFW dyan na namimiss dito sa Pilipinas ay ganito po kalala ang traffic sa Pilipinas, tsaka hindi rin ganun kadali yung commute, so kung naka-private ka man or naka-public na transportation ay parehas po mahirap mga ka-business. At salamat na lang sa Panginoong Diyos kasi ayan, meron tayong kahit paano ay hindi tayo
tama doon sa mga kababayan natin na nagtitiis sa commute system, no? Public transportation system dito sa Pilipinas, dahil hindi na rin siya ganun ka commuters friendly, dahil kapag dumating yung rush hour mga ka-business, grabe. Kasi sa totoo lang, kapag hindi ko nasusundo si Ate Jal, kasi hindi ko naman siya lagi nasusundo, nahahatid, grabe yung rush hour mga ka-business, na nakaka-suffocate daw yung init, siksikan yung mga tao, at halos hindi na nasusunod yung capacity lang noong lalo na sa MRT. Grabe. Kaya kapag may chance ako mga ka-business, sinusundo ko na lang din si Ate Jal. At kapag may chance din ako, sabay kami umuwi ni Budang. Ayun, lahat tayo kumbaga nagtitiis, ano. Kaya ayan, pero wala tayong magagawa. Kailangan nating mag-move forward at magpatuloy. Kasi syempre hindi naman tayo pwedeng tumigil lang dito, eh. Hindi tayo bubuhay sa puro reklamo lang. Bagamat kailangan nating minsan ay magsalita, di ba? Syempre pag di tayo nagsasalita, hindi natin ay dating sa gobyerno yung totoong nararanasan natin, na kagaya niya may mga nag-aaway na bihira yan. Relax lang. Lahat tayo nakikigamit lang dito sa daanan na tayo. Bigayan. So malapit na ako mga ka-business. Ang estimated time arrival natin ay 5:13 PM, no? At ang out ni Ate Jal ay 5:30. So saktong-sakto lang. Pero pa tayong 19 minutes. Alright, medyo na-excite ako sa magiging surprise, sa magiging reaction ni Ate Jal, no? Ayun, balikan ko po kayo mamaya mga ka-business. Ito na, baw ilalim. So yun na mga ka-business, nandito na tayo. Yan. Tayo na natin siya mga ka-business. Ang oras natin ay 5:15 PM. So tayo na natin siya 15 minutes. Baba na yan. Alright. Ano ba yan? Kaya na mga ka-business, nandito na siya. Ano ba yan? Pinag-video rin ako. Ano to? Ay mga ka-business, meron siyang bigay. Ano to? Secret. Ang init na. Buksan natin yung secret ko. Ay sorry. Hindi, wala lang yan. Ha? Wala lang yan. Para saan ba to? Ha? Happy Mansari! Happy Mansari! Thank you! Aba, may paganto pa siya, oh. Ang toro, yung effort naman. Pagkain natin. Pagkain daw namin. Piyaya. Aba. Hindi, gusto ko kasi kainin yan. So sabi ko. Tapos tayo kakain. Oo. May tubig ka ba? Wala. Yun lang. Bili naman tayo. Basahin ko na ba to? Pero wag mo na. Ako muna, basahin. Gusto ko basahin. Wag ka Ba't may ganito mahal? Ha? Ba't ka nag-vlog? Wala, sinundo kita. Ano to, buksan? Ayoko sirain. Hindi, okay lang yan. Ano yan? 2 buhol lang yan. Ikaw gumawa nito? Ng ribbon? Hindi, binili ko yan. Alam mo na nagpapasama ako sa'yo sa National Bookstore.
So naghahanap ka ng ganito. Oo, And parang feel ko kasi makakahalata ka kapag ano, sabi ko lang sa Green Hills na ako bibili. A few hours later. Mga ka-business na. Ano to eh, may pa-excite eh. Sirain mo na mahal, yung katdulo lang. Ayoko. Ba't ka tumawa mahal pag sakay mo? Wala, nakita kita eh. Na? Tumatawa. Eh, sabi yung tutok ng camera. Kung sa atin. Yan, nabuksan ko na. May pa-letter si Madam. 6/18/2025. Huwag mo nang basahin ng malakas, mahal. Ha? Hindi, masisira. Mahal. Sige. Aba, may pa-card. Ay, nasira. Dapat pala di ko na binasa. Aba! May David. May David. Oo na. Tignan nga lang. Teka lang. Hindi ko pa masahin malakas. Kailan mo to sinulat? Kaninang umaga lang. Sobrang swerte ko. Ay, mahal. Huwag mo na nga basahin yan, tapa mo na. Ang standard ko sa lalaki ay katulad ni Papa. At binigay ka talaga niya sa akin. Oh. Kiss kita sa forehead. Thank you. Yep, I love you. I love you so much. First time to ah. Yung mga ka-business gumaganti yan eh. Kasi binigyan ko rin siya ng letter. Anong pangilang months ba yun? 8? 8 ba? 9? 7 ata, hindi ko alam. Ba't ka nag-vlog? Ba't di ka nag-vlog? Okay, ito ko Ako muna magsasabi. to. 1. Ito, itatabi ko yan. At ipapa-frame ko yan. Okay. I-preserve ko yan. Papakita ko yan sa mga anak natin. Kasal na tayo. Okay? Okay. So ito na nga mga ka-business. Bakit? Ano ba yan eh? Alam mo, ikaw lang may bibigay. Ano yan? Happy 10th Mansari! Wow! Saan mo nabili? Kailan mo binili to? Kanina! Tingnan mo na. Pero di ka naman talaga nag-ano. Oo nga. Ba yan? Oo. Kaya sabi ko sa kanila sorry kasi nagsinungaling ako. Ano sorry? Nagsinungaling nga ako. Kaya sa SM Caloocan. Sana magustuhan mo siya? So kailan ka bumili? Ay, hindi ka nagbayad? Hindi. Yung sa DTI? Ay, hindi sa inutos. Hindi. Wala. Saan mo nanap yung picture na pinicturean mo kanina? Anong picture? Yung certificate. Sa amin talaga yun. Kila mama yun. So no, gustuhan mo. Wait lang. Let me explain. Kasi nakita ko na itong kulay ay white at saka gray. Ang ganda niya sobra. Tapos sinabi bigla ng sales lady na may pink. Ay! So, tinignan ko yung pink at nagandahan din ako sa pink. Wala ang kulay. Ay, wow! Mahal, ang ganda! Aray ko. Ay, ang ganda, mahal! Ay, pang office ko to. Pwede to, ah. Wala naman yan. Itsura ko na, express ko yung mukha ko. Okay lang yan. Ayan, meron siyang strap. Ay, parang bet ko to gamitin sa ano. Sa graduation? Pwede. Ba't mo ako ine-effortan ng ganito? Siyempre, love kita. Happy Mansari. Happy Mansari. Ay, ang ganda niya.
Gamitin to rin to minsan sa church, mga ka-business. Ang ganda. Thank you! New collection to mga ka-business. Alam niyo po ba, ito... Ayan na. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Parang ito yung first branded na bag ko. Kasi sobrang hilig ko sa bag mga ka-business. Pero yung mga bag ko, lagi ko lang binibili sa TikTok, sa Shopee. Pero ang gaganda kasi. Pero yung worth nun, mga 100, 300, mga ganun lang. So, parang kinoconsider ko to na ano. First na branded na bag. Wait lang. Be, kuha mo kilig ko, be. Ito kasi yung mga gusto ko sa mga bag ka-business. Yung ano, marami pong compartment. Yung maraming ano. May divider pa yan. Ayan o, oo. Uy, pwede ko talaga siya ipang office mo na. Legit. At ang ganda niya kasi kulay pink siya. I-ano natin to? Ngayon na? Hindi, syempre. Magkano to? Babayaran ko na lang. Huy! What? Tingnan yung price. Ba't nakalimutan ko alisin yung price? Ano binili ang mahal? Namamahalan ako sa gantong bag. No. What 6 digits? Ano yung Louis Vuitton? Saka na kita mabibigyan ng mga ganon pag mayaman na ako. Hindi siya pinalot sa SM bag. Andun yung SM plastic. Ba't mo yun natin ang ganda? Kasi pangit eh, naka-SM eh. Uy, ang ganda! Ito okay. Okay. Ayan siya. Ganyan siya mag-react mga ka-business. So, ayan. Uy, sorry yun lang. Ay, sorry. Hindi, ano lang ito mga ka-business, mga biruan lang namin tumadan to. Uy! Ang sweet mo naman! Ano yung may nakita ko parang ribbon-ribbon? Ano yung ribbon? Marunong ka mang surprise, ha? Okay ba? Okay, hindi ko to nakutuban, hindi ko to naisip. Kasi ang nasa isip ko talaga, nagbayad siya. Kaya pinipilit ko siya kanina. Sabi ko, try mo sa ibang 7-Eleven. Tapos, biglang sinabi sa ano raw, e-gov daw na cute. Sa SM. Wala naman nun eh. Kaya nga, eto po mga kabisas na sinabi niya, wala sa 7-Eleven sa mga ano raw to, SM Caloocan, E-gov na. E-gov kiosk. Tapos napaisip ako, may parang e-gov ba sa SM Caloocan? Tanong naman kapansin na gano'n. Pero dinedma ko siya as in. Hindi ko siya, kasi baka meron naman talaga nakatago sa mga gilid-gilid. Hindi ko pa naman nalibot ang buong SM Caloocan. Kaya naniwala ako. Yes ba? Ayos. Kasi mga kabisas, nag-send talaga siya ng picture na may babayaran daw siya sa SM Caloocan. Galing ba? Galing ka. At saka, ito kasi yun mga ka-business. Lagi siyang nagda-doubt sa akin kapag may surprise ako. Kasi sinasabi niya sa akin, hindi ka marunong mga surprise, ganyan, nahalata kita. Which is napatunayan ko po ng ilang beses. Ito, tsaka yung huli, ito, sige, share na natin sa kanila. Ito kasi yun mga ka-business, syempre, binata at tsaka dalaga, at mag-boyfriend and girlfriend, di ba? At syempre, hindi naman siguro masama na mag-imagine ng mga bagay patungkol sa kasal, di ba? Tsaka, syempre, ako nangangarap, di ba? Siya rin nangangarap na mga gusto namin sa pagkinasal kami, ganyan. Tapos ngayon, sa kaka-imagine ko, nag-imagine ako ng mga bagay na tungkol sa proposal. Ayan. Tapos di plano-plano ako, ganyan. Tapos, eto si Pakela meron ng cellphone, nakita niya. Hindi mo sabihin dyan na ano? Ano? May kakuntsama ka dyan? Oo, sabihin ko. Teka lang, okay. tama ka lang. Excited lang, excited. Oo. Na nakita niya yung cellphone ko, may nabasa siyang convo namin ng mama niya, ni tita. Shoutout sa'yo, tita. Siyempre, ano lang naman kumbaga, wala namang masama kung mag-isip ka na ng plano, di ba? Actually, yun nga yung mas maganda na nagpaplano na tungkol sa mga ganun, di ba? Kumpara mo dun sa mga tao na ano pa lang, playing stage pa lang, di ba? Hindi ko naman din sila kumbaga parang binabash na puro laro lang, ganyan, di ba? Ako kasi, andun na yung stage ng love ko sa'yo na andun na sa papropose, ganyan. Eto na nga. Date to marry na. Oo, date to marry. Na yun naman talaga dapat kasi, di ba? Tapos, eto,
nagtry ako na magpaalam kay tita kung po pwede ba akong mag-propose. Kahit nag-aaral pa ako, syempre di pa naman ako tapos eh. Pumayag. Okay lang naman. Okay lang naman daw. Pero wala pa naman talaga, as in hindi pa siya kasado, hindi pa siya sure kung kailan o yung date. As in wala pa, as in Nagpaalam lang. Nagpaalam at imagination at preparation, ganun lang, ganun pa lang. Don't get me wrong na nagre-ready na ako sa pagpo-propose. Na na seryoso na talaga na, uy, itong date, magpo-propose na. Wala pang ganun mga ka-business. So ito nga, lagi siya nangingialam ng cellphone ko. Hindi naman. Hindi, ganun po kasi nakauga. Kahit siya naman din po mga ka-business, ginagalaw niya rin yung cellphone ko. Parang ano lang, casual lang na chine-check. Ganyan. Ganun lang. Tapos si Be. Napunta sa sa lugar na hindi dapat puntahan. So nakita niya na si tita, kasi wala pa naman date di ba? Si tita nag-suggest ng date kung kailan ako mag-propose na, umaga suggestion niya na ito, magandang date ito na mag-propose ka. Sinabi niya September 6 this year. Wala pa naman akong pera ganyan. Tapos September 6 which is birthday ni birthday Papa. kasi ni Papa Jojo, yung papa niya ni Ate Jal. Memorable kasi yun talaga, 'di ba? So nabasa niya yun. Ay, mga ka-business, medyo bine-blame ko po siya dun kasi dapat yung mga para sa akin yung mga ganong bagay dapat hindi siya pinag-uusapan sa chat. Hindi. Mahal, nagulat lang talaga ako nung nagsabi sa akin si tita ng ganon. Hindi naman ako nanghihingi ng date or wala. Pero wala pa talaga kasi mga ka-business, dinilit niya raw yung chat na yun. Pero ang nakakatawa dun mga ka-business, in-screenshot niya po. Tapos hinide niya sa gallery niya. Napadpad po ako dun sa hide. Sa hidden niya. Kasi in-screenshot ko siya kasi kinilig ako kasi alam mo yun, syempre mama ng partner mo nagsasuggest na gatong date ka mag-propose. Di ba syempre parang sa akin yung malaking sa akin. Kumbaga natouch ako dun di ba? So in-screenshot ko siya at bala ko sanang i-reveal yun kapag nag-propose na ako, di ba? Nakita niya. Wala na, sira na yung plano ko. Hindi na tuloy matutuloy. So, ayan mga ka-business. Kaya binabash niya ako na hindi daw ako magaling mag-surprise kasi ilang beses na ako nahalata, maraming bagay. At saka po kasi ka-business, kapag may surprise po si Boss, sobra po siyang parang alam niyo yung excited na hindi mapakali, na sobrang mahalata niyo sa expression niya, sa galaw niya. Yung kapag napag-uusapan yung mga ganong bagay, makikita mo yung aliwalas ng mukha niya kakaiba. Kaya doon po ako kinukutuban nung una pa lang. Sabi ko, may balak to paano? Ano yung mga bagay? Unang beses po na binanggit niya sa akin, sabi niya sa akin, kung ako sa'yo, mag-ayos ka na ng pamilya. Tapos ako, dinidetma ko lang kasi hindi naman ako naniniwala ka-business na may kakayanan siyang mag-propose this year kasi nga lalo nga nag-aaral pa siya at saka medyo hindi pa yung mga parents natin, di ba? Pinapatapos muna talaga siya ng pag-aaral. Tapos wala rin siyang ipon, hindi ko siya nakikitang nag-iipon. So para sa akin, ine-eme ko lang na hindi ko siya pinapaniwalaan pag sinasabi niyang maglinis ka ng kamay mo, basta sinabihan kita, huwag mo kong sisihin. Tapos second, papansin ko sa kanya na yung sinasahod niya is parang, sabi ko, pera nito, parang laging ubos na. Hindi naman po ganun kabilis maubusan siya ng pera yung sahod niya. Tapos sabi ko, lagi sinasabi ko lang ng pera Ay, nagmuni-muni po ako noon one time. Sabi ko, parang lagi mo walang pera to si David. Gumanon po ako. Nasabi ko sa kanya noon, ikaw parang palagi kang walang pera. Lagi mo sinasabi, ubus na pera mo lang pera. May pinag-iipunan ka, no? Tapos yung mukha niya po noon mga ka-business, biglang nag-aliwalas. Natuwa siya, parang kinilig na ewan yung itsura. Tapos doon ako kinutuban na, halata. Tapos ano pa? Paano pa napatunayan? Ito pa po sa cellphone niya. Gamit ko kasi yung cellphone niya, tapos magse-search sana ako sa Google. Pag open ko po nung Google niya, nasa website po ng bilihan ng engagement. Tapos ano pa? Kaya ako sakali po na, hindi naman niloob na mangyari this year. Hindi talaga.
Ay, hindi talaga nilobin Oo, hindi talaga. talaga. Parang ano talaga eh, hindi pa panahon. Na nakita sa'yo kasi hindi pa talaga. Hindi pa panahon. Kasi bukod dun sa ano na hindi niya sinasabi sa akin na may nakita na pala siya, ay syempre kung magpo-propose man ako this year, hindi na genuine yung reaction mo. Oo. So kaya hindi na pinatuloy, 'di ba? So okay lang naman din sa akin. Kasi syempre yung mga hinihiling natin sa ama, pinapanalangin natin kung ipahihintulot ng ama, 'di ba? Eh hindi pinahintulot, okay lang 'yan. Ano pa? May utang ako sa iyo eh. Hindi kasi hindi kasi ganito. Kumakain kami sa labas mga ka-business. Tapos nagbabayad kami through credit card niya. Which is may mga credit points din kasi yun eh. So pinapagamit ko sa kanya yung credit card niya. Tapos syempre sabi ko sagot ko, pero credit card niya yung ipambabayad. So babayaran ko yun sa kanya. Sabi nung mga nakaraan sabi ko sa kanya wala na akong pera, saka ako na lang mabayaran, ganyan. Tapos one time nagulat siya, bigla ko siyang binayaran. Mga 3,000 ba yun? Binayaran ko siya 3,000. Sabi ko basta yun yung napatunayan niya na may pera pa talaga. May pera siya. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Sabi niya, sa baul. Sa baul niya. Sabi ko, confirm nga. Doon niya kinonfirm talaga sa akin na may ipon pala siya. Tsaka yan. Ito mo nakuha. Pero sa akin mga ka-business, wala naman sa akin kung next year pa siya mag-propose or what. Sabi ko naman sa kanya, aantayin ko siya kahit gaano katagal, kahit makagraduate siya 2 years, aantayin ko. Kung yun yung gusto ng magulang namin na magtapos muna siya. Pero di ba, yun nga, kalooban pa rin talaga. Kung kailan ipapahintulot. Oo, tsaka kung wala naman tayo magagawa, kung ng ama na makagraduate muna ako bago ako mapopropose or mapopropose ako nasa Diyos po yun mga ka-business. Pero sa akin talaga, walang kaso sa akin kung maikasal kami ni David na nag-aaral pa siya. Wala sa akin yun. Kahit ano. Bakit? Sure ka na ba sa akin? Oo naman. Oo naman. Parang tapos na ako sa Alam mo yun, yung maghanap pa ng iba. Diba? Yun na lang talaga inaantay ko. Ako para sa akin. Nag-aantay ka? Bakit hindi? Hindi. Basta ganun. Ito mga ka-business ng sing-sing na suot niya. Promise ring ko yan sa kanya. Papalitan ko yan ng engagement ring soon. Ha? Ate Maris? Hindi, wala. So yun na mga ka-business, babayahin na rin kami pa uwi. At wait, naka-vlog ba ito mula nung binili mo to? Ito gamit mo or cellphone? Cellphone. So yun na mga ka-business, at yun na nga, nandito lang din ang aking vlog at muting surprise. Wait, kaya pala nagmamadali ka, tumatakbo ka dito kasi akala mo makikita ko to. Hindi ko nakita. Hindi nakita. Minamadali ko kasi yung buksan yung camera ko kasi bibidyohan kita. Okay. So yun na mga ka-business, salamat na marami sa pagsama sa akin. Yan, at maraming salamat dito. Sobrang na-appreciate ko. Na-appreciate ko rin yung letter. Sakto no, pink. So yan na, mag-outro na naman ako. Thank you po mga ka-business. Thank you po sa mga nanood. At saka, eto nga, kaya ko rin siya binlog kasi, di ba naalala mo yung first month rin natin. Di ba binlog ko yun sa buffet? Sa Cubao? Ayun, so itong pang tent, binlog ko rin siya. Ay ganun, grabe yung tinagal nung Oo. At saka, abangan yung mga ka-business anniversary. Sa August 18. 2 months na lang. Bakit? Parang ikaw yung nalito. Hindi. So yun na mga business, salamat na marami sa pagsama sa amin. At sama kayong panig ng mundo, naroroon lagi kayong mag-iingat. At never say goodbye. Tomorrow is another day. So yun na mga ka-business, magpapalang gabi. Hindi pala ako kita. Ayan. Ngayong gabi kasi yan si Gio, kasama ko yung anak-anakan namin ni Jal. Baby talaga namin dahil kami ay fur parent. Ayun na nga, ito kasi kanina diba nag-celebrate na kami, binigyan ko na siya ng regalo, sumansa rin namin. Ito continuation lang kasi may choir practice kasi kami kanina, so nagmadali akong umuwi at hindi pa kami nakakakain sa labas. So ayun,
oras natin ay 10:15 PM. So nagkayaan kami na kain na lang kami sa labas ng kahit paano ay lugaw. Ayan, samahan nyo kami mga ka-business. Ito lang, lugaw date. Ito, iuwi ko muna to sa kanila. Ayan si Gio. Kasi lagi nang nasa bahay. Baka namimiss na nung sa kabila. Ipahiram muna natin. So yun, nasamahan nyo kami mga ka-business. At continuation lang. Alright. Ngayon pala, ang gamit ko na ngayon ay yung kotse. Kasi malapit lang naman. Hindi naman tayo dadaan ng expressway. Ang ayoko lang kasi biyahe to. Dahil pag sa expressway, nahirap na masiraan sa gitna nun, diba? Kasi makmak ko. Alright, balikan ko po yung mga kabisa. Sundin ko siya sa bahay nila. Pinayagan naman din ako ni mama at ni papa. Tapos si Ate Chal, pinayagan din naman ni tita, mama niya, mga kabisa. Kasi very supportive nga yun si tita. Alam niya yung date ng mansari namin, 18. So yun, thank you so much ay tita. At pasensya na ako ngayong gabi kakain pa kami ng lugaw date. Alright. Na mga ka-business, nandito na si Ate Jal. Nakapantulog. Nakapambahay na. Ayan, Pantulog nga ito mga ka-business. Sasaglit lang kami, kakain lang kami. Tsaka gutom na rin kami. Hindi pa ako. Dadalhin niya po ako mga ka-business sa fine dining. Abangan niyo po kung saan. Fine dining. Oh, sige, sige. Ito na mga ka-business. Fine dining. Kain tayo lugaw mga ka-business. So, meron kami dito lugaw. Tapos sa baboy. Ayun, top nining. Sobrang sarap ng suka nila dito. Ito suka. The best. 내일 더 아껴줄 거야 안아줄 거야